Sa mabuting balita ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na suriin kung saan natin inilalagak ang ating kayamanan. Sapagkat kung saan naroon ang ating kayamanan, naroroon din ang ating puso. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ang tanong ay, ano ang pinakamahalaga para sa atin? Ano ang pinagkakaabalahan ng ating isip at puso? Maraming mga bagay ang maaari maging kayamanan natin. Pwedeng pera, katanyagan, kasikatan, tagumpay, o maging ang ating kagustuhan. Hindi masama ang mga ito sa kanilang sarili. Ngunit kapag sila na ang naging sentro ng ating buhay, unti-unti nilang inaagaw ang lugar na sana ay para sa Diyos. At ang problema sa mga bagay ng mundong ito ay pansamantala lamang. Ang kalusugan ay maaaring humina, ang pera ay maaaring maubos, at ang kasikatan at tagumpay ay maaaring maglaho. Kapag dito nakatali ang ating mga puso, madali rin tayo mawala ng kapayapaan. Kapag nawala at naglaho ang ating pinanghahawakan, parang nawala na rin ang ating mga sarili. Kaya inaanyayahan tayo ni Jesus na ilagak ang ating mga puso sa Diyos. Hindi dahil ayaw niyang maging masaya tayo sa mga bagay dito sa mundo, kundi dahil alam niya na siya lang ang hindi nagbabago at hindi naglalaho. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, maaari tayong mawala ng maraming bagay. Ngunit hindi tayo mawawala ng pag-asa at kapayapaan. Maaari tayong dumaan sa maraming pagsubok. Ngunit hindi tayo kailanman mawawasak. Mga kapatid, magandang tanungin ngayon sa ating mga sarili. Ano ang unang hinahanap ng ating puso? Ano ang bagay na kapag nawala ay parang gumuguho na rin ang ating buhay? Ang sagot sa mga tanong na iyan ay madalas nagsasabi kung nasaan ang ating tunay na kayamanan. Naway matutunan nating ilagak ang ating mga puso sa Diyos, sapagkat ang pusong nakatali sa Diyos ay nakakahanap ng kapayapaan na kailanman ay hindi nauubos at naglalaho.